Okay mga bro, welcome sa ating YouTube channel. At mayroon tayo dito ngayong gagawin na isang weighing scale mga bro. Yan, digital weighing scale. So, ang complaint dito ni customer ay hindi raw mga bro nagpa-power. So, ito yung ating gagawin ngayon. Pero bago natin umpisan yan, kung napadpad kayo sa ating munting channel, ay please subscribe po at pahit na po ng notification bell para po maging updated kayo sa mga video pa po na ating gagawin. So, try natin mga bro ito. Ipa-plug in natin yan mga bro. So, na-plug in ko na. Tapos dito ay ipa-power on natin. May power on yan dito mga bro. Ito yung power on nya. So wala. Hindi siya nabuhay mga bro. Talagang hindi siya nagpa-power. Tama si customer, walang power. So bago natin buksan yan mga bro, gawin natin, i-check muna natin yung ating adapter kung mayroon ba siyang linalabas na voltahe. Kasi minsan sa adapter ang problema niyan mga bro, yun yung nakasaksak na yun. Yan. So gagawin natin mga bro, i-test natin yung adapter. So yan, test natin yan, alisin natin, hugutin natin dito. Yan, tingnan natin kung may lumalabas na voltahe dito. So ito, i-check natin kung mayroong voltahe yung aling adapter mga bro. So yan, mayroon tayong 5.9 volts. So ibig sabihin yan, buo yung adapter natin. So i-check natin, bubuksan natin yung pinaka kiluhan para malaman natin kung ano yung problema sa loob, bakit hindi siya nagpa-power. Yung mga tornilyo niyan mga bro. Tapos ito. So ito na mga bro, nabuksan na natin yung ating weighing scale. Yan ang loob Ito yung kanyang battery. At ito yung kanyang yun ang pinaka main board nya mga bro, ito. Yan. So ito yung kanyang DC jack. So titingnan natin dyan sa kung may pumapasok dito na 6 volt galing sa kanyang adapter. So yan. So ayan siya mga bro. Nalagyan na natin nailagay na, nakabit na natin yung pinaka adapter nya. Meron siyang 6 volts na makukuha. Yan tingnan natin kung meron siyang 6 volts na lalabas dito sa kanyang ito yung connection yan. So wala, maaaring itong pinaka DC jack na yung problema. Yan walang voltaheng pumasok dito mga bro. Yan. So gagawin natin, alisin natin to, nililinisin natin, baka madumi lang yung nasa loob nito mga bro, kaya walang lumalabas na 6 volts. So baklasin ko lang mga bro yung DC jack na yan. Ito na mga bro, yung kanyang DC jack malinis naman siya yan So subukan nating i-plug in uli. Yun, nabuhay siya mga bro. So yan may naglulos dito mga bro sa sa kanyang DC plug.
So hindi naman dito sa wire. Yun, nawawala siya mga bro. Yan o. Papalitan na natin ng DC plug to mga bro. Papalitan natin. Naglulos siya. Naglulos yung ating DC plug dito. Naglulos. Yan, nawala na naman. Yung connection niya dito sa ano, dito. So pawala-wala. Yan mga bro, wala na naman So hanap na lang tayo mga bro ng kanyang pinaka DC plug para papalitan natin to. Naglulos sa loob. Ano mga bro, yung nakuha nating DC jack. Yan tatry natin. Yan pampalit. Lalagyan natin ng 6 volts. Tapos susukatin natin kung may lalabas na voltahe. Titingnan natin kung may lalabas yung ano dito. 6 volts. So ito yung pinaka positive niya. Yun natin dito. Ito. Yun mayroon siyang 5.9. Yan. Yan, okay na siya mga bro. Yung dalawang wire doon dito natin i-connect. Ito yung positive, ito yung negative. Yan. 5.9. So i-connect natin yan mga bro. Ano ko lang ito dito. Yan sa butas. Ipipix ko lang tapos ihihinang natin yung dalawang wire na nasa loob. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung saan hihinang dyan. So ipix ko lang muna mga bro. So ayan na siya mga bro. Nalagyan na natin ng glue stick yan para wag na siyang gagalaw. So mamaya dadagdagan natin yung pinaka glue stick niya para talagang matibay siya. So ikakabit ko lang yung positive at negative. Yan. So ito yung ating positive mga bro. Ito yung ating positive. Yan. Yan. Yan yung positive. Tapos ihinang din natin yung negative dito sa loob. Yan. So ayan na. Nakahinang na siya mga bro. Nakahinang na. Oo. Yung sa ibabaw yung pinaka positive niya at yung negative naman niya ay nasa ilalim. So yan. So gagawin natin, itatry nating testingin kung uubra ba yan ating supply. Ilagay natin dito. Tingnan natin. So yan. Yan, gumana na siya mga bro. Kahit ibu-ibuin mo, hindi na siya namamatay. So ito lang talaga yung may problema. Naglulos contact na siya mga bro sa loob. So pinalitan natin. Ngayon ititest na lang natin kung kumakarga ba itong battery. Ito, tingnan natin kung kumakarga yan. Tingnan natin yan. So yan, hindi na siya namamatay mga bro. Kahit ibu-ibuin mo, wala na siyang ano. Pero ito, dadagdagan natin ng stick glue yan
para tumibay talaga siya, hindi siya umaalog. So ito mga bro, mayroon pa pala siyang problema mga bro. Hindi pala siya nagcha-charge. So pag hinugot mo tong charger niya, hindi siya gumagana mga bro, namamatay. Hindi siya nagcha-charge mga bro. So yun pa yung isang problema niya mga bro, hindi nagcha-charge. So yan, pag lilagyan natin ng yun, umandar siya. Yan, umandar yun, nakaandar yan. Pero pag inalis natin, namamatay siya. Ibig sabihin hindi siya nagcha-charge. Nawala. Dapat kung nagcha-charge siya, mabuhay siya mga bro, buhay pa rin siya. So yan, check natin yung pinaka battery niya kung may pumupuntang supply dyan. Yan, kung may karga ba yan, ay kumakarga ba yan. So mayroon siyang 4.9 mga bro, 4.9, pero parang hindi siya kumakarga. So alisin natin to kung ilan na lang battery niya. So napansin nyo mga bro, nag-drop, nawalan ng karga. So positive tayo dyan mga bro na may problema pa yung battery. So lagyan ko uli ng charger, lagay ko uli yung charger mga bro. Yun, nabuhay siya. Mayroon siyang 4.7. yan, pero hindi umaangat yung ating voltahe mga bro. Tapos pag inalis ko yung pinaka charger niya mga bro, walang matitirang voltahe, magdadrop. Yan, inalis ko yung charger, ito na nagdrop na yung voltahe niya. So magpapalit tayo mga bro ng battery. So yan, alisin natin yan. Tapos kalasin natin yung pinaka battery niya. Kalasin lang natin yan mga bro. Malis na natin mga bro. Tapos alisin natin to. So, test natin yung pinaka battery mga bro. Yan, ito yung positive, ito yung negative. So drain na drain siya mga bro at hindi na kumakarga. Dito na yan. So gagawin natin dyan mga bro, magpapalit tayo ng battery. Gagawin natin yung yung 18650, mga tatlong 18650 mga bro. Mga bro, kuha lang ako ng tatlong battery na 18650. So ito na mga bro, ito yung gagamitin natin, tatlo na 18650, 3.7. yan, ito i 4 volts 4 ampere, yan, per 20 hour. So ito yung gagamitin natin mga bro. Matibay naman to. So itatry natin tong 18650 na to mga bro, 3.7 volts. Pero yung 3.7 volts mga bro, uubra na yan dyan. So tingnan natin to. Assemble ko lang to mga bro, lagyan ko lang ng wire. So ito na pa mga bro yung ating battery na pampalit.
So naglagay tayo ng dalawang diode para medyo yung 6 volts niya mabawasan. 3.7 volts lang yung battery natin eh. So para pag mabawasan siya ng kaunti, kahit kaunti lang. So ilalagay na natin itong puputulin na natin dito mga bro. Yan. Tapos ito. Charge natin mga bro. Nag-charge siya mga bro. Hmm. 81 dito 5. So okay na mga bro. Kahit alisin na natin yung charger niyan, andar na yan. Charge na siya. So lalagyan lang to ng pandikit. Yan. Okay na mga bro. Ganyan lang mag-convert ng battery sa weighing scale. So ikakabit lang natin itong pinaka control nya mga bro, yung control. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yeah. Okay. Okay na mga bro, sasarado ko lang. At sana'y nagustuhan ninyo ang video natin ngayon mga bro. At kung napadpad kayo sa ating munting channel, ay please subscribe po para po ganahan po tayong gumawa pa ng mga video na inyo pong kalupupulutan ng aral. Yan. Okay po mga bro, at shout out po sa lahat.